sa ating lahat. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa The Belgic Confession of Faith at ang ating pinag-aaralan ay ang Article 34 patungkol po sa banal na bautismo. At ito ay tinalakay ni Guto Tipes ang sakramentong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang banal na bautismo na kung saan ay tinuturo from Old Testament na ang tanda ng tipan ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan na magiging Diyos siya nila ng walang hanggan ay ipinahayag niya kay Abraham at ang binigay na tanda ay walang iba kundi ang circumcision. Na kung saan pinapakita doon na sa pamamagitan ng dugo ay inalis at tinanggal ang laman na kung saan ay sumisimbolo sa kasalanan ng tao. At pagdating ng New Testament ay pinalitan ito ng bautismo na kung saan ang tubig ay simbolo ng dugo ni Kristo. Ang mahalaga sa bautismo ay ang tanda o simbolo kung kanino ang tubig na iyon. At yun ay walang iba kundi kay Kristo na simbolo ng kanyang dugo. Napag-aralan natin na ang bautismo ay hindi lamang para sa mga adults o sa mga matatanda na, kundi ang bautismo ay tumutukoy sa household or family baptism. Household or family baptism. Which is included ang mga infants o ang mga sanggol ng ang mga anak ng mananampalataya. So napag-aralan natin for the past Sunday school natin na tinignan natin ang infant baptism in the New Testament o ang bautismo ng mga sanggol sa Bagong Tipan. Nakita natin yon. At last Sunday school, tinignan natin yung family baptism o bautismo sa sambahayan. At nakita natin from Acts chapter 16 o sa Gawa chapter 16, doon po sa verse 15, nakita natin na na-convert si Lydia. Nang na-convert po si Lydia, ang sabi doon sa mga sumunod na talata, nagpabautismo siya at ang kanyang buong sambahayan. Pagdating po ng Acts chapter 16 verse 33, ay pinakita po doon na na-save at naligtas ang Philippian jailers. At nung gabi ding iyon, ang buong sambahayan niya ay naligtas. So, even in nakita natin ang lahat ng ito ay kaganapan sa pinangaral ni Apostle Peter in Acts chapter 2 verse 39. Sinabi ni Apostle Peter doon, sumampalataya ka at maliligtas ka. Ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. So makikita natin na nang nangaral si Apostle Peter, yung pangako ng Panginoong Diyos ay hindi lamang sa mga audience ng Acts chapter 2 na nasave na 3,000 lalaki, hindi lamang para sa mga adults, kundi ang sabi rin doon, para sa inyong mga anak, para sa inyong mga supling. Ibig sabihin, kasama po ang mga anak ng mananampalatayang ito at sa lahat ng tatawagin. Usually, kapag nakita natin ito, si Apostle Peter, ibinabalik niya yung promise ng Lord kay Abraham in Genesis chapter 17 verse 7. Ang sabi doon, sa Genesis chapter 17 verse 7, maliwanag na magiging Diyos niya ako magpawalang hanggan. Sa Genesis chapter 17 verse 7, may binanggit po doon
Pakinggan po natin, makinig po tayo sa Genesis 17 verse 7. Ang sabi doon ay ito, Genesis chapter 17 verse 7. Ang sabi ho ay ganito, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. So, yung lahi dito, it is generation to generation. Ibig sabihin, yung lahi dito na binanggit kay Abraham ay yung continuation ng promise ng Panginoong Diyos sa kanyang pagliligtas sa loob ng tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya kapag tinignan natin, yung binanggit dito sa Genesis 17:7, tapos nung nangangaral si Apostle Peter, doon sa Gawa chapter 2, para mas accurate tayo sa makikita natin, Genesis chapter 2, meron siyang binanggit na sinabi ko ho kanina, 2:39, ang sabi ron, sapagkat ang pangako'y para sa inyo. So yung promise, the same in Genesis 17:7, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. O, nakita natin, yung pangako'y para sa inyo, which is the adult sa matatanda na sumampalataya na, at sa inyong mga anak. So, ito yung kanilang mga anak. Kasama po dito yung sanggol o mga bata at sa lahat ng nasa malayo. So, makikita natin na sa ating pag-aaral, this is the premise of household baptism. Na kung saan, pinapakita roon na pinapractice ang household baptism in the New Testament katulad ng ginawa sa lumang tipan na tinatawag na household circumcision o sambahayan ng pagtutuli sa Genesis chapter 17. So the same po siya na pinapakita ngayon. So ngayon pag-aaralan natin yung baptism and entrance into the kingdom. So ang pag-aaral natin ngayon ay ang bautismo at ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko, ang bautismo at ang pagpasok sa kaharian o sa kaharian ng Diyos. Now, gusto kong ipaunawa sa atin dito na mayroong dinatawag na pananaw patungkol sa water baptism. This is a credo baptism na tumutukoy sa believer's baptism. And then the second one, yung tumutukoy sa paido baptism, which is tumutukoy sa covenant of God in salvation as the water of baptism is the signs of God covenant, na tinatawag na paido baptism, na ang ibig sabihin, yung bautismo sa mga bata o infant baptism ay ini-include sa bautismo ng sambahayan ng mananampalataya. At ito yung pinangahawakan ng mga reformers at ng mga reform na mananampalataya. Ngayon, may mga passage na kadalasan na ginagamit ng mga naniniwala sa believer's baptism na ang mga bata ay hindi pwedeng bautismuhan kasi ang reason nila, hindi daw kaya ng bata o ng sanggol o ng bata na sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, which is true naman, kaya ang ginagawa nila, sa halip na gawin nila na bigyan ng sign of God's covenant, pag sinabing sign, yung tanda ng tipan ng Diyos, ang ginagawa ng mga credo baptism ay tumutukoy sa dedication o paghahandog ng bata. Pero, mamaya makikita natin na ang premise din doon sa sinasabi nila na yon ay nagpapakita na yung reform perspective naman o pananaw patungkol sa infant baptism na yung bata, bakit siya binibigyan ng yung sanggol sa maaga niyang
edad o buwan o araw, binibigyan siya ng tanda ng tipan o sign of God's covenant, ay dahil nga ho sa may tipan ang Diyos na tinuturo. Halimbawa, tingnan natin yung Marcos chapter 10. Sa Marcos chapter 10, verses 13 to 16, ganito po ang sinasabi. Sa Marcos chapter 10, verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Now, pinapakita ng Marcos 10:13 to 16 ang pagsasalarawan na si Jesus ay pinagpala ang mga maliliit na bata. Maliwanag na sinabi doon sa verse 13, may nagdala ng mga bata. Tapos pagdating ng verse 16, ang sabi ron, at kinalong ni Jesus ang mga bata. Kinalong ni Jesus ang mga bata. Now, so walang kaduda-duda na si Jesus Christ ay pinagpala ang mga maliliit na bata. Yung mga naniniwala sa believers baptism, quote po, believers baptism. Pag sinabing believers baptism, bautismo ito ng mga sumampalataya na kay Kristo o believers baptism. So ito yung kanilang reason na sinasabi nila na si Jesus binless lang yung mga bata. Yung mga batang dinala sa kanya, pinatungan ng kamay at pinagpala daw, binless. Na kung saan, sa panahon natin, ang ginagawa ngayon ay dedication. Na kung saan, yung bata o yung sanggol, dadalahin sa church, tapos ide-dedicate nila daw sa Panginoon at pinapatungan ng kamay. Yung patong ng kamay, yun ang pinakatanda na inihandog sa Panginoon daw, yung bata. Okay. Ngayon, sabi nila, hindi ito tumutukoy sa bautismo. Sabi nila, hindi tumutukoy sa bautismo itong Marcos 10:13-16. Usually, hindi naman po talaga tumutukoy. Pero, pinapakita rito ni Jesus na ang mga bata ay karapat-dapat sa kanyang kaharian. Sinasabi ron. Sabi rito, sa verse 13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Kasi yung pananaw ng mga alagad, hindi pa nila masyadong naiintindihan, pinagwikaan sila ng mga alagad. Parang sinasabi, ilapit yung mga bata. Pero sa verse 14, ang sabi ni Jesus, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata o ang mga sanggol. Huwag niyo silang sabayin, anikarugtong, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Sabi ganon, sapagkat sa katulad nila naghahari ang Diyos. Ngayon, yung naglalapit
dito kay Jesus na mga magulang na nagpalapit sa bata, may pananampalataya na ito. So yung may pananampalataya, ang ginawa, inilapit nila kay Jesus. Ganun yung ginagawa din ng tinatawag na dedication. Nilalapit ng mga magulang na mananampalataya sa Panginoon yung kanilang anak. Tama po ba? Yun yung naagis na natin ang ginagawa ngayon para sila ay ma-dedicate. Binibigyan ngayon ng pagpapatong ng kamay o minsan tinataas bilang tanda ng pag-aalay nila ng bata. Ngayon, tingnan natin. Itong Mark chapter 10, sa kabila na ito ay proof text o yung tekstong nagpapatuto upang gamitin sa pagsuporta sa infant baptism. So, logically, ginagamit po ito ng mga ibang reform para sabihin nila na yung mga bata ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos at karapat-dapat na bigyan sila ng pagpapalang espiritual. So, parehas na. So, yung naniniwala sa dedication, yun din yung purpose nila. So, yung naniniwala sa paedobaptism, sa mga paghahandog, pagbabautismo sa bata, ay yun din yung purpose nila. Yun nga lang mamaya magkakaiba doon sa sign, sa tanda. Okay? Mamaya pakinggan nyo. Ito ay totoo dahil sa napakaraming kadahilanan. Subalit, ating pansinin mula sa pananaw ng Lucas 18:15 na ito ay tumutukoy sa mga bata pero ang katotohanan sila ay mga sanggol. Now, ngayon, doon sa Mark chapter 10, medyo ang binanggit mga bata. Okay? Pero sa Luke 18:15, pinapakita na ngayon dito, mga sanggol ito. Buksan natin ang Lucas 18:15. Lucas 18:15. Sa Lucas 18:15, ang sabi ho ay ganito. Sabi rito, dinadala ng ilang tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol. Nakita nyo? So yung may hawak ng Bible, malamang po, maganda, may hawak tayong Bible, ano? Ang sabi ng verse 15 ng Lucas 18, dinadala ng ilang tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol. So, sanggol po yung ginagamit dito. Nakita nyo, yung una, sa Mark chapter 10, na pinignan natin, mga bata. Pero si Lucas, ang sabi niya, mga sanggol. Okay? So, yung children na binabanggit sa Matthew 10, pagdating ng Lucas 18, ay mga infant o mga sanggol. Okay, pakinggan niyo po. Una, ito yung unang mga dahilan. Ang mga sanggol sa passage na ito sa Lucas 18:15 ay tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap po ba? Lucas 18:15? Yes, tinanggap. Okay, uulitin ko. Ang mga bata dito sa Lucas 18:15 ay tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin, kinuha niya at nilagay niya sa kanyang kinalong niya at pinagpala ito. Napansin niyo po ba yan? Ngayon, ano ba yung implikasyon nun? Nung sinabi sa verse 15, ulitin ko, dinadala ng ilang tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang hilinging ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Tapos, kapag tinignan natin, ang sabi ron, sa Matthew chapter 10, kinalong niya. Diba? Kinalong ang mga bata, pinatungan ng kamay at pinagpala. So, makikita natin dito, mga kapatid, ano yung konteksto? Ano yung konteksto? Bakit ho tinanggap ni Jesus ang mga bata o ang mga sanggol?
kinalong, at saka po pinatungan ng kamay at pinagpala. Ano ang ibig sabihin dito? Ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi kaligtasan. Salvation po ito. This is not dedication. Hindi po ito tumutukoy sa paghahandog. Ang context ay patungkol sa salvation. Patungkol po sa kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Okay? So kung ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa kaligtasan, okay? Ang mga sanggol na ito ay naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na mayroong ebidensya sa verse 14 ng Lucas 18 verse 14. Lucas 18 verse 14. Tingnan natin. Ano sabi ng Lucas 18:14? Sabi ron, sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakababa ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ang pinag-uusapan ngayon dito sa context ay salvation. Ngayon, yung word na ginamit doon sa verse 14, yung sapagkat ang sino mang nagpapakababa ay tataas, ang nagpapakababa ay tataas, sinabi ngayon sa verse 17, tingnan nyo, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga taong pinaghaharian niya. So ang pinag-uusapan sa verse 14 ay patungkol sa humility o kababaan ng loob, at pagdating ng verse 17 ay tumutukoy sa pagsasalarawan ni Kristo na ang kaligtasan ay para sa mga mapagkumbaba katulad ng mga bata. Kaya nga sa Matthew chapter 10, tingnan nyo ano ang sabi sa Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, pakinggan po natin, mapakahalaga po nito. Sa Matthew chapter 10, meron pong sinabi doon. Okay? Sorry, Mark 10. Sa Marcos chapter 10, tingnan lang po natin. Marcos chapter 10, yung binasa natin kanina. Ano ang sabi sa Marcos chapter 10? Okay? Marcos chapter 10. Ang sabi ron, ay ito, sa verse 15. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong, pagdating sa Lucas 18, pinapakita rito na ang context ay kaligtasan. Ngayon, dahil kaligtasan, ang konteksto, sinasabi niya, doon sa verse 14, sapagkat ang sino mang nagpapataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Tapos pagdating naman ng verse 17, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumulad sa isang maliit na bata sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. So ang tinutukoy ngayon dito, yung humility. Now, listen. Mamaya makikita nyo na ang tanong ngayon dito, ito, pinapakita ngayon ni Jesus Christ na ang salvation ay hindi dahil sa gawa ng tao. Kasi yung bata, walang kakayanan. Tama po ba? Na isipin niyang tanggapin si Kristo sa kanyang buhay, katulad na sinasabi ng Armenians o ng mga ibang naniniwala. Pero dito sinasabi niya, yung kaligtasan ay hindi dahil sa kakayanan ng tao, hindi dahil sa kanyang karunungan, kundi dahil sa habag ng Diyos sa kanya. So ang makikita ngayon natin dito, na unang reason, tinanggap ni Jesus ang mga bata sa kanyang kaharian. Tinanggap niya ang mga bata, ang mga infant sa kanyang kaharian. Sabi ron sa verse 16 ay ito, ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata o ang mga sanggol. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. So salvation ang pinag-uusapan. So yung mga bata are included to the kingdom of God in Christ Church. Ngayon, tingnan ninyo. Yung second, tingnan pa natin sa pagpapatuloy. Yung kaligtasan at lugar sa kaharian, ang bautismo ay litrato o tanda na kung saan ito ay nagpapakita kung paano tayo makakapasok sa kaharian. Ang pangangatwiran kung gayon ay ito.
Kung ang mga batang ito, if this infant, kung ang mga batang ito ay tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo, meron siyang punto sa katotohanan patungkol sa bautismo sa mga bata. Kasi tandaan nyo tingnan nyo, tinanggap ba yung mga bata? Tinanggap. Ang ibig sabihin po, kailangan yung mga batang ito na tinanggap ni Kristo para sa kanyang kaharian ay dapat bigyan ng totoong tanda. Ang problema sa infant baptism nga po, wala pong sign, wala pong tanda na tinanggap yung mga bata. Ano na yung tinanggap nila? Wala. Basta sinabi lang nila, inihahandog yung batang ito sa Panginoon, di ba? Tapos sasabihin ganon, ikaw ay aking inihahandog sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung paghahandog ng mga naniniwala sa dedication. Wala siyang sign, wala siyang tanda, wala siyang selyo. Tama po ba? Walang selyo. Ngayon, ang problema, dahil walang selyo, may problema. Dahil ang sealed ay pinakamahalaga. Tama po ba? Kapag ka ang isang papeles walang sealed, walang selyo, hindi ho ito valid. Di po ba? Kaya nga, di ba, pagka halimbawa, may birth certificate, yung certificate na binigay, sineselyohan. Kundi man, nandun yung logo, nakasealed. Ngayon, ang mga reform, bakit nila binibigyan ng sakramento ng bautismo yung sanggol? Kasi binibigyan nga ho ng tanda. Ulitin ko. Sa Lumang Tipan, ang sambahayan ni Abraham, kaya binigyan ng pangako ng Panginoong Diyos, ay binigyan din sila ng tanda. At ang tanda ay pagtutuli o circumcision. Tandaan niyo po, ang pagtutuli, ang circumcision, ay tanda po ng pag-aalis ng laman upang sa pamamagitan ng dugo ay maalis at maging malinis. So, yun yung tanda ngayon ng tipan. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, sa water baptism ng infant ay tumutukoy ito na binibigyan ng tanda ng tipan, yung sanggol, dahil may pangako ang Diyos mula kay Abraham, even in the parents of the infant na binabautismuhan o binibigyan ng tanda. Nakuha niyo yung punto? Ngayon, tandaan po natin. Ibig sabihin po, ito, kailangan bigyan ng tanda ng tipan. Pero, tingnan natin ito. Kung ang mga bata dito, sa Lucas 18, ay tumanggap ng pinakamadakilang bagay. Ano ba yung pinakadakilang bagay na tinanggap ng bata rito, ng sanggol? Sa Lucas 18:15 hanggang verse 17. Ano ang pinakadakilang tinanggap o mahalagang tinanggap ng sanggol dito? Ano po? Kaligtasan. Tama po ba? Kasi ang sabi, huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. So yung tinanggap ng bata rito ay walang iba kundi ang kaligtasan, ang pagbe-bless ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinabi nating tinanggap ni Jesus ang mga bata, kinalong niya, at sila ay pinatungan ng kamay at pinanalangin, ibig sabihin po, binigyan sila ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tumanggap sila ng pinakamadakilang bagay, bakit hindi natin isipin na yung sign para ibigay sa mga bata na tanda ng tipan ng Diyos sa kanyang pagliligtas ay walang iba kundi ang dugo ni Kristo na sumisimbolo sa tubig, bakit hindi pwedeng ibigay? Ngayon, pakinggan niyo po. Ang ibig sabihin po dito, ang kaligtasan ay ipinangako ng Panginoong Diyos sa kanila, hindi lamang sa mga maedad, kundi maging sa mga anak nila dahil ito ay tipan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, in Acts chapter 2 verse 39, ang sabi ron ni Peter,
ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng tatawagin ng Diyos mula sa malayo. Kaya nakita natin in the book of Acts, nang naligtas si Lydia sa Acts 16, verse 15 at sumunod na mga talata, binautismohan ang buong sambahayan niya. Di ba? Pag tinignan natin yung Acts chapter 16, verse 33, yung Philippian jailers, nung gabi din iyon, binautismohan ang buong sambahayan nila. At alam natin sa 1 Corinthians 1:16, si Apostol Pablo ay nagbautismo rin ng sambahayan. At sa Acts chapter 10, verse 48, binautismohan din po ang buong sambahayan. Alam niyo, ginawa po ito because of the realization of Apostle Paul, sapagkat sinasabi niya na doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2, yung buong Israelita ay nabautismuhan sa ulap at maging sa dagat na napula. So maliwanag na ang tinutukoy rito ay ang kaligtasan. So yun yung unang reason. Pangalawa na dahilan ay ito. Jesus tell us in verse 15 that no one received the kingdom except in the way an infant received it. That is possibly without knowledge and by the power of grace alone. So sa 8:15, ano sabi rito? Sa 8:15, pakinggan nyo po. Ang sabi rito, dinala ng ilang tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang hilingin ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga ito. So, pakinggan nyo po. Pinatong ang kamay. Ibig sabihin po rito, pinapakita ni Jesus Christ na yung pamamaraan ng pagtanggap niya sa mga bata o sanggol ay pagpapakita na ang kaligtasan ay sa kanyang biyaya lamang. Pag sinabing salvation is by grace alone, ibig sabihin, this is unmerited favor. Hindi mo pinagtarabuhan ang kaligtasan mo. Hindi ka naligtas dahil pinako mo yung sarili mo sa cross. Hindi ka naligtas dahil sa mabubuting gawa mo. Hindi ka naligtas dahil ikaw ang unang tumanggap kay Kristo o unang nanampalataya kay Kristo. Kundi pinapakita ni Jesus Christ dito, naligtas ka dahil sa kanyang biyaya. Hindi mo pinagtarabuhan, naligtas ka dahil sa mabiyayang paghirang ng Diyos Ama sa iyo. Naligtas ka dahil inilapit ka, ibinigay ka ng Ama kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. At ikaw na niligtas ni Kristo sa cross, binorn again ka, ni-regenerate ka ng banal na espiritu. Di ba yun ang salvation? Salvation is by grace alone. This is the work of a triune God. Hinirang ka ng Diyos Ama, bago palalangin ng sanlibutan, yung lahat ng hinirang ng Ama, ibinigay niya kay Kristo upang bayaran ang hinirang ng kasalanan ito doon sa cross ng Kalbaryo. At ang lahat ng tinubos ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ay ni-regenerate, binorn again, at binago ng banal na espiritu. Kaya maliwanag na ang salvation ay by grace alone. Ngayon, yung mga bata, ginawa ngayon ding ilustrasyon ni Jesus. Nung tinanggap niya yung mga bata, sa kanyang kamay, kinalong niya at pinatungan ng kamay at pinanalangin, pinapakita rito na yun tayo, na mga matatanda, na saved dahil sa gawa ng Panginoong Diyos, ng isang Diyos sa tatlong persona. At yung pagpapakita sa mga sanggol na ito, dahil meron nga pinili ang Ama, sinasabi ngayon dito, dahil inilapit sila ng mga magulang nila na mananampalataya kay Kristo, binigyan sila ngayon ng pinaka-sign o tanda ng pagliligtas ng Panginoon. At yon ay walang iba, kundi ang bautismo sa tubig ng sanggol. Bakit? Dahil ang tubig ay simbolo ng dugo ni Kristo. Kaya maliwanag na pinapakita rito upang tanggapin
ikaw sa kaharian ng Panginoong Diyos, kailangan mong maging katulad ng mga bata, a little child. Kung gayon, ikaw ay tinatanggap ng hindi mo pinagtatrabahuhan. Without any effort on our part. That is the only way an infant can receive the kingdom. So tinanggap yung mga bata sa kaharian ng Diyos. Tinanggap yung mga bata sa kaharian ng Diyos kasi they are part of God's covenant. Kaya binibigyan ng tanda. That's why, yung problema nga sa paghahandog, ikaw ngayon, halimbawa, kuwari lang, Lemon Timothy Bustamante, dinededicate kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala hong tanda eh. Dahil ang tanda ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay sinasabing bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yung mga sanggol, kapag nag-a-under sila sa tinatawag na household baptism o infant baptism, ang sinasabi sa kanila, ikaw ngayon, Lemon Timothy Bustamante, ay binibigyan ng tanda ng tipan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinupur outan, binubuhusan po ng tubig. Bakit siya binubuhusan ng tubig? As a sign of God's covenant, bilang tanda ng tipan ng Diyos. Signs of God's covenant. Kaya maliwanag na pinapakita rito sa ating pag-aaral na ang katotohanan ito, this is the only way anyone can receive the kingdom. Okay? Tinanggap sa kaharian ng Diyos because of God's covenant. Okay? Initially, when salvation first come, we are neither seeking it nor desiring it. Ang kaligtasan kasi, hindi naman natin hinanap ito eh. Tama po ba? Kasi lahat tayo may pinanggalingang paniniwala. Alam natin na saved tayo. So, we are not seeking, when it comes to salvation, hindi natin hinanap yung kaligtasan. And this is by the grace of God. Kaya, pinapakita sa ating pag-aaral, all of us are dead in trespasses and sin. Lahat po tayo ay patay sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsalangsang, sa ating Panginoong Diyos. And we are not seeking God sa ating mga buhay. Hindi mo natin gagawin na hanapin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay because we are dead in trespasses and sin. Ephesians chapter 2, verse 1. Patay tayo. So pinapakita ngayon dito kung paano niligtas tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng biyaya. In Ephesians chapter 2, sinasabi ng banal na kasulatan doon, naligtas kayo hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmayabang ang sinuman. Naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. In other words, sinasabi ngayon dito, when it comes to our salvation, our good works, our first initiative to seek God sa buhay natin, ang lahat po ng ito ay basura sa harapan ng Panginoong Diyos. That's why, in our passage, in Luke chapter 18, sinasabi ni Jesus Christ, yung mga bata na nilapit sa Kanya, yung mga sanggol na nilapit sa Kanya, ang ginawa niya, kinuha niya, kinalong niya, pinagpala niya sa pamamagitan ng pananalangin. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, salvation is by grace alone. Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, based on Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Na hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Why? Because in verse 1, we are dead in trespasses and sin. In verse 2, ano sabi doon? Nagpailalim tayo sa prinsipe ng kasamaan. In verse 3, napuputan Diyos sa atin. Pero dahil nga po sa ginawa ni Kristo sa cross, tayo ay tinanggap, tinubos ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. That's why Apostle Paul were concluded in verse 8 to 10, ang sabi niya, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Ang kaligtasan ito ay hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. In the same way, tinanggap ni Jesus Christ ang mga bata as the sign of
their entrance into the kingdom of God o tanda ng pagpasok sa kaharian ng Diyos na kinalong niya, pinatungan ng kamay, pinagpala, pinapakita ron na ang kaligtasan ay biyaya at gawa ng Diyos. This is unmerited favor. Hindi natin ito pinagtrabahuhan, kundi ito ay pinagtrabahuhan ng Diyos. That's why sinasabi sa chapter 18 ng Lucas, maliwanag, ang sabi doon, sa verse 16, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa katulad nila naghahari ang Diyos. So literally, sinasabi niya, sa katulad nila naghahari ang Diyos. So this is the reason, ito yung mga dahilan kung bakit sa Reformed community, way back in 1300, 1500, this is the practice of many churches, especially in the time of Reformation at sa mga Presbyterian Reform na mananampalataya na ang anak ng mga mananampalatayang magulang ay binibigyan ng tinatawag na tanda ng tipan ang mga sanggol. Doon sa early age ng bata, early days pa lang ng bata, binibigyan siya ng tanda ng tipan dahil they are included to the covenant of God. Indeed, in every baptized infant, we have picture of how any and every one of us has been saved, not by his willing or effort, but by the almighty power of sovereign grace, which came to him when he was neither looking or seeking for it. God gave us a new life and birth. We are not seeking salvation sa buhay natin. Kala ko okay na ako eh. Di ba? Tayo, hindi naman na talaga natin, hinanap ba natin ang Diyos para maligtas tayo? Sino magsasabi rito, hinanap ko talaga yung Diyos eh. No, sabi ng Bible, katulad tayo ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad in Isaiah chapter 53. Because of the grace of God and the love of God sa atin, sinerge tayo. Ang ginawa ng Panginoon, siya yung humanap sa atin. Nang hinanap niya tayo, nagkaroon tayo ng willingness na ibigay yung buhay natin sa Panginoon. Di ba yung parable of the sheep? Iiwan ng pastol ang 99 at hahanapin ang isa. Ganon kahalaga. So mga kapatid, the purpose then of infant baptism is to show how we are saved. Not to prove that salvation of the infant who baptized. Baptism showed the only way of salvation and remind us that God's promises to save infants of believer by the same sovereign grace that saved their parents. How sad that many do not have or see the testimony in the baptism of helpless infant. So, ang punto ngayon dito ni Jesus Christ ay ito. Now, dito po ako magkukulod. Hindi natin pinapatunayan na lahat ng sa susunod na pag-aaral natin, mas madidetail pa, si Jesus Christ, bagamat sinasabi niya sa context na ito, na wala yung word na infant baptism, pinapakita niya rito sa atin, na yung infant baptism is to show how we are saved, not to prove that salvation of the infant who is baptized. Mas mahalaga sa atin bilang mga adult na nakakaunawa sa atin, ganun pala yung salvation ko. Ang salvation ko pala, hindi dahil nagtrabaho ko, hindi dahil inuna ko yung Diyos, hindi. Ang salvation na meron pala tayo ay katulad ng isang sanggol na nilapit ng mga magulang kay Jesucristo at pinagpala ng ating Panginoong Jesucristo na ang context ay patungkol sa kaligtasan. At ang bautismo po ay nagpapakita na ang tanging daan ng kaligtasan upang hugasan tayo sa ating kasalanan at patawarin tayo upang hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno ay walang iba kundi ang dugong tumikis ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakalilipas para bayaran ang ating mga kasalanan. That is the biblical perspective of baptism. The water is the symbol of Christ's blood, who cleanse us, who redeem us para po sa ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, yan ang gusto nating unawain sa umagang ito, kasama ang mga sanggol ng anak ng mananampalataya sa household baptism at nararapat silang tumanggap ng tanda ng tipan
And that is water baptism in the early days or age ng mga batang ito. Amen? Amen. So, pero hindi yung nagliligtas ng tubig. Ang nagliligtas si Kristo na sinisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa araw na ito sapagkat minabuti ninyo na sa aming pag-aaral ay mas mahigit naming maunawaan na kung saan ang tanging paraan nyo lamang upang maligtas kami ay wala pong iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. 2,000 taon na ang nakalilipas na sa pamamagitan ng kanyang dugong tumikis sa krus ng Kalbaryo ay merong katubusan ng kasalanan. Merong paglilinis ng aming mga kasalanan. Merong pagbubuhay sa kamatayang espiritual. At ito ang pinakamensahe ng Banal na Espiritu na nagbibigay ng pangunawa sa amin na naligtas kami because of Jesus Christ alone. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumikis sa krus ng Kalbaryo, pinatawad nyo kami, tinakpan nyo ang aming mga sala at nilinis sa lahat ng aming karumihan. At pinatawad nyo kami, pinawalang sala nyo kami, Ama, at tinitingnan nyo kaming matwid ngayon because of the blood and the life of Jesus Christ na kanyang inalay sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na makita namin sa aming passage in Mark chapter 10 and in Luke chapter 18, Panginoong Diyos, na maunawaan namin, Panginoon, na katulad ng mga bata na tinanggap ni Jesus, katulad ng mga sanggol na tinanggap ni Jesus Christ, kinalong niya, pinag-pray niya, pinatungan niya ng kamay, na nagsisimbolo na sila ay tumanggap ng kaligtasan at naging bahagi sa kaharian ng aming Panginoong Jesucristo. Ganon din sa amin na mga meron ng sapat na kaisipan. Pinapakita rito na hindi kami naligtas dahil sa aming mga gawa at kabutihan o anumang bagay. Naligtas kami kay Kristo na aming pinanampalatayanan na naging katwiran namin sa inyong harapan. Nawa po sa mga magiging anak ng mga mananampalatayang narito o meron mang mga anak na sanggol o dapat dumaan sa tinatawag na biblical na aral ninyo, naway wag po kaming magdalawang isip na bilang mga mananampalatayang magulang, ang aming mga anak ay mabigyan ng sign of God's covenant at ito ay walang iba kundi ang bautismo sa tubig ng mga sanggol at ng mga bata. Ang papuri ay para sa inyo lamang at habang tinitingnan namin ito, natitiyak namin sa aming mga sarili, hindi dahil sa pakiramdam, hindi dahil sa sariling karunungan, kundi dahil sa inyong mga salita. Na we have assurance of salvation because of Jesus Christ alone. This is our prayer. In Christ's name, Amen.